Sa mga hakbang para palakasin ang kapakanan ng coconut farmers sa agrarian reform communities. Ating tatalakayin kasama si Director Von Mendoza, Director 4 ng Project Management Service at Support Services Office ng Department of Agrarian Reform or DAR. Director Mendoza, magandang tanghali po. Welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, no? At sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Director, hingi po kami ng detalye tungkol dito sa collaboration ng Agrarian Reform at ng Philippine Coconut Authority para sa ating mga coconut farmers. Ano po ang detalye nito? Yes, ito po'y nagbunga, no? Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, no? At ng ating minamahal na kalihim, no? Sa Secretary Coronado Estrella III, no? Na paigtingin ang mga ganitong convergence activity, no? Para sa ganon ay mas mapabilis, no, ang tulong ng bawat ahensya. No? Like for instance, ng Department of Agrarian Reform at in convergence nga po with the Philippine Coconut Authority. Malaki po, no, ang expectations namin, no? Dahil unang-una, nag-upisa na po, no, ang aming initial meetings with the PCA administrator, no? The person of Administrator Dexter Buten. No? At promising po no, aming pag-uusap dahil una-una nandito yung mga interventions na hindi lamang drawing, kumbaga, no, na nandiyan dyan, naka-ready. Plus, meron kang marginal instructions pa mula sa ating Pangulo at Secretary. So, malaki po no, ang aming pong inaasahan, lalo na sa pag-develop no, at pag-improve ng coconut industry ng ating bansa. Okay. Sir, sabi na nakapag-usap na po ba, pero na-identify na po ba yung mga lugar or mabibigay po ba natin ano-ano yung mga lugar ng mga agrarian reform communities ang priority ng project na ito? Yes, meron po. No? Initially, ito po ay i-implement no, around on 15 regions. No? Namely Region 1, Region 4A and 4B, no? Mimaropa, Bicol Region, and Caraga. No? So, covering around almost 30,000 ARBs. Gaano po kalaking tulong ang proyektong ito upang matulungan ang lahat ng mga coconut farmers o yung magnunyog po sa buong bansa? At ilan po ba ang ating mga coconut farmers? Well, as of this date, no, and if I may quote the Philippine Coconut Authority, sa ganang DAR, no, 30,000 coconut farmer beneficiaries ang nagtatanim along the coconut-based agrarian farm area. But according to PCA, ang total po is around 2.5 million coconut farmers ang involved. No? So in short, sila yung mga initial na matutulungan with this convergence. Dahil number one, mag-undergo po tayo ng registration, no? Because yan po ang mandate ng PCA. So, i-register lang namin din po ang mga ARBs, coconut farmers namin with the PCA Coconut Registry, no? Upang makapasok sila no, sa total program intervention ng PCA. Pangalawa, dadaan po sa CAPDEV, no, or Capital Development Intensive Program ang ating mga farmers para ganon ma-strengthen sila no, sa at mayakap nila no yung programa na wholeheartedly no, hindi lang patumpik-tumpik. And along with that is we will be providing no, financial or credit facility no. Pinag-usapan na rin po namin yan the part of DAR no, at aming pong imumungkahay no, sa aming mahal na kalihim na magtatayo po tayo no. We will be proposing a credit facility then to support itong mga coconut-based ARBs po natin. Sir, ito po ba ay part nitong COCOAID o yung Convergence on Coconut Assistance for Industry Development Project or iba pa po ito? At pwede po ba nating explain lang ano yung COCOAID, ano yung tututukan niya at ano yung goal ng COCOAID? Well, number one, ito po ay convergence nga po no, with the Department of Agrarian Reform and the Philippine Coconut Authority, which we intend to target around 30,000 ARBs, no, agrarian farm beneficiaries, within the coconut areas, no, coconut-based areas. No? And as I've said, ito po will cover around 8 regions, no?
At ang we entailed a budget, proposed budget of around 380 million for the whole region, for the different regions. That will cover around 5 years, starting next year hanggang 2029. Oh, ayon din po sa isang pahayag, magbubuo ang DAR at ang PCA ng Technical Working Group upang lumikha ng isang roadmap para sa proyektong ito. So kailan naman po inaasahan matatapos ito at kailan po maipapatupad ang proyektong ito? Tama po yan. No? Actually, as we speak, no? Magkakaroon po ng isang TWG meeting, no? Between DAR and PCA, no? Sa ating pong himpila, no? Sa ating pong opisina sa DAR. At pag-usapan na po yung mga nitty-gritty, so to speak, no? Na kung paano po mai-launch. Una is when and how to launch the program, no? In the soonest time possible. At kaninang umaga, on the side po ng DAR, ay miniting na rin po natin, no? Ang lahat ng ating mga partner employees sa DAR sa baba, in covering those 8 regions, no? Upang i-inform sila, no, na kailangan umpisahan na po natin i-collate, no, lahat ng mga data na kailangan at to prepare themselves, no, sa eventual launching ng program. Okay. Sir, kanina nabanggit mo, 380 million yung budget na nakalaan for 8 regions. Yes po. But for the whole program, ba gaano kalaki yung inilaan natin or have in-earmark for the program? Actually, that is the projected. No? Pero ito po ay it's not all cash. Kasi ang kasama po natin dito, kung titingnan nyo, no, in the program, it's not only PCA, but nandiyan din ng DA, nandiyan din ng different bureaus ng DA, like PhilMec, no, the DNR. Kasi masyadong, if you go by the details, masyadong masalimuot, no? Kasi may mga coconut areas na nakalagay sa naka-identify sa mga yung mga indigenous area. So medyo sensitive yun po yan. So we need the assistance of DNR. But all in all, ang nasa umbrella nito is between DAR and PCA. So it's a convergence of all effort. Napagkasunduan namin initially doon sa exploratory talks na ito lang lamang po yung cash equivalent. But like what I'm trying to say is, like say in the case of PhilMec, it can be in the form of machinery, no? Land bank in the form of credit facility. So ito lang po yung initial na tinitingnan nating amount, no, to eventually launch the program. Okay. Pwede po bang malaman kung kumusta ang coconut industry natin ngayon? I understand tayo yung isa sa pinakamalaking producers and exporters ng niyog po Actually, sa buong mundo. Yes, Ma'am Nina, if I may, no, para hindi ako pagalitan ng PCA, I wish to quote, no, coming from the data. Actually, we're the second largest coconut producer next to Indonesia. Okay. At ang ating, tayo po ang number 1 in the world on major export, 24 countries export partners. No? And with an averaging of US $2 billion. So malaki po ang talagang potential ng cocoa industry. So ibig sabihin na ma-maintain lang natin yung position na yon, no? We're looking of around like for instance sa mga export performance of coconut products sa crude oil na lang is 1 billion, no? 368 in US dollars. Sa desiccated coconut is $369 million. No? And refined bleach and oil is around $339 million. So, malaki, no? Yes. Yung inaasahan nating tulong sa ating mga farmers. So, mensahe niyo na lang po sa ating mga coconut farmers sa bansa. Yes, sa ating mga kababayan, no, inuulit ko, alinsunod sa utos na ating mahal na Pangulo at ang ating mahal na Secretary, Conrado Estrella III, si Undersecretary Nina Taduran, no, aming pong Undersecretary ng Support Services. Kami po ay nagsasama-sama, nagtutulong-tulong, no, upang matulungan, no, hindi lamang in the form of lip service, ika nga, kundi isang konkretong hakbang upang matulungan ang ating mga coconut-based ARBs and the whole coconut industry for that matter.
Maraming salamat po sa inyong oras, Director Von Mendoza, Director 4 ng Project Management Service at Support Services Office of the Department of Agrarian Reform. Thank you. Salamat po.